Hello Pisces, welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang situation mo, ang situation ng person mo. Sa huli, kukuha ko ng additional cards. Dahil sa connected ka sa person mo, may posibilidad na magkapalit kayo ng situation. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Pisces? Wishful thinking. Ito yung situation mo. Kung ano yung positive na naiisip mo, yun yung i-manifest mo na gawing makatotohanan. Kumbaga, hindi lang kailangan isipin, kailangan din ng aksyon. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. The Death, Ace of Cups, 9 of Cups. Mukhang ang tagal mo nang nasa bad situation at ito na yung tamang panahon para magkaroon na ng pagbabago sa buhay mo. May mga unhealthy situation sa buhay mo. Kumikilos naman si God at saka yung mga guides mo para magkaroon ng pagbabago sa buhay mo. Kaya lang hinahayaan mo yung takot na mas mamayani sa isip at puso mo. Nakatatlong cards ka na, nagawin mo yung mga bagay na gusto mo or hangad sa buhay kasi ito yung magbibigay sa'yo ng tagumpay. At magkakaroon ng katuparan yung mga pinapangarap mo. Single ka man or nasa relationship, magkakaroon ka ng love life. Kinikilabutan ako sa cards mo. Kasi pare-pareho yung sinasabi na magkakaroon ng long-lasting at saka yung hindi ba natitibag na pagmamahal. Wishes kasi to guys na kung ano yung hiniling mo kay God, yun yung magkakaroon ng katuparan. Kailangan mo munang kumilos para alam ni God or ng guides mo kung ano yung kailangan mo. Ang ilan naman sa inyo ay nasa unhealthy na relationship at wala kang magiging choice kundi let go ito kasi pareho na kayong hindi masaya sa situation. Kaya kasi nagkakaroon ng matinding problema kasi alam ni God na hindi ito para sa iyo kaya inaalis ka sa negative na sitwasyon kahit nakasanayan mo na ito. Sa mga nasa relationship naman, nagkaroon ng transformation at kailangan nyo makasabay ng person mo. At ang kapalit ng mga trials, hadlang na nangyayari sa relasyon ay wagas na pagmamahalan. Mas magiging happy at sweet kayo ng person mo sa isa't isa. Ang galing connected din. I am blessed and loved. Sa mga single naman, ang advice ng mga cards, meron kang kailangan baguhin sa sarili mo para magkaroon ka ng love life. Para magkaroon ng pangmatagalan na relasyon. Pero dalawang cards na yung nagsasabi na meron. Support team. Ito naman yung situation ng person mo. Kapag tulong-tulong, mas mapapadali yung mahirap na sitwasyon. Lalo na kung iisa lang ang goal nyo. Ituloy ko lang para sa mga single na ang ilan sa inyo kailangan mong makisocialize kasi dun mo mamimit yung potential person. Friendly siya at saka active din siya sa physical contact.
Dalawang cards na yung nagsasabi na magiging happy ang relasyon nyo. Six of Swords, King of Pentacles, the Hanged One. Sa situation ng person mo, nakadalawang cards na siya na merong improvement. Deserve niya na pagpalain. Kailangan niya ng effort. Pero yung effort na yun, huwag niyang sayangin. Umiwas lang siya sa temptation at saka betrayal. Umiwas siya sa negative, lalo na sa pagtatalo. Palabiro din yung person mo, pero gamitin niya din sa tama o sa lugar. Halimbawa, alam niya na selosa ka, lalo ka pa niyang pagseselosin. At ang ilan sa inyo na nasa relationship, kailangan ng person mo na sumunod sa pagbabagong mangyayari sa relasyon. Kailangan niya magpakatatag at gawing stable ang relationship kasi isa ito sa magbibigay sa kanya ng yaman sa buhay, hindi lang financial or career. At saka ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakadalawang cards na meron talagang person na ile-let go ang situation or ang relationship. Yung misunderstanding kasi sa relationship ay lumaki na. Kumbaga, hindi nyo parehong naharap. At ang advice ng mga cards para hindi masayang yung relasyon na binuo, kailangan ng oras para sa relationship. Masyado na kasing na-focus yung person mo sa material or trabaho niya. Affirm, when God gives you new beginning, it starts with an ending. Be thankful for closed doors. They often guide us to the right one. Type Amen. Kung ikaw magkakaroon ka ng magandang pagkakataon, yung person mo din meron. Kasi gano'n naman magmahal si God pantay. Sa mga single, baguhin mo na yung routine mo. Kasi may potential person na darating na magbibigay suporta sa iyo. Hindi lang sa love, kundi financial. Ito yung card para sa relationship. Self-love. Na ang ibig sabihin, natututo ka ng pahalagaan ang sarili at mai-share ito sa kapwa. At saka para sa mga single, kailangan mo nang tanggapin kung ano yung mga pagbabagong mangyayari sa buhay mo. At kung tingin mo walang pagbabago, kasi kailangan magmula sa iyo. At saka sa relationship, kailangan isipin mo rin kung ano yung makakabuti sa iyo para mapaganda lalo ang relasyon. Hindi dahil para lang sa person mo. Kailangan ng give and take at balance sa relasyon. Six of Cups, Seven of Swords, Eight of Pentacles. Sa career, ito na yung magandang timing dahil sa may magandang progress yung career mo. At saka yung trabaho mo, i-master mo. Kasi may mga taong nakamasid sa'yo, pwedeng boss mo, katrabaho, o kahit ang person mo. Kasi guys, sa financial, dalawang cards na yung nagsasabi na maganda yung magiging kita mo dahil na rin sa effort mo sa trabaho. At saka ipinapakita rin sa mga cards na ang ilan sa inyo, marami kang responsibilidad, kaya nagkakaroon din ng problema or kakulangan sa financial. Ang ilan sa inyo may posibilidad na umutang ka o kaya mag-loan. Pero itong problema mo sa financial ay mareresolbahan. Magkakaroon din ng improvement. Ang ilan sa inyo ay good health, pero ang ilan kailangan ng improvement sa kalusugan at saka yung time na para makapagpahinga ka naman. Para makaiwas sa disease at saka serious illness.
Ang ilan sa inyo na nasa relationship dahil nga sa nalagpasan nyo yung mga problemang dumating sa relasyon, mas lalo pa itong tumatatag. At ang ilan sa inyo na nasa relationship, nakadalawang cards ka na sa betrayal. Hindi lang naman yan patungkol sa love, kundi patungkol sa financial o kaya yung hindi niya tinupad, yung pangako niya sa iyo. Ang ilan kasi sa inyo nakadalawang cards na ang kahati mo sa person mo ay yung karir niya. Ang ilang single naman ay kontento ka sa pagiging single mo. Kaya nababaliwala yung ibang person na nagbibigay interes sa iyo or hindi na lang tumutuloy na magustuhan ka kasi pinapakita mong hindi ka interesado. 333 tells you to let your guard down and don't hesitate to ask for help if you need it. Ask and you will receive it. Pangatlong card na ito, 'di ba sabi ko nga sa inyo, kinakapos ang ilan sa inyo sa financial at maglo-loan ka. At saka napansin ko lang guys, ang ilan sa inyo, maybe person mo ito na nabigyan na ng sapat pero kulang pa rin sa kanya. Kaya nawawala sa balanse yung sitwasyon. Ito yung additional card. 4 of Pentacles, ito yung nakita ko eh. Ang advice sa iyo ay kailangan may sitwasyon ka ng dapat i-let go para makaka-move forward ka. Mahirap yung sinasabi ng card na ito pero yun kasi yung nakaka-apekto sa iyo eh. Kaya mabagal yung progress ng buhay mo, lalo na ng ilan sa inyo. Dalin mo yung buhay mo ng magaan, yung walang mga negatibo. Para may positive na darating. Uy, ayan na. 8 of Wands. Kaya pala pinagle-let go ka sa mga negatibo kasi may blessings na darating sa'yo na mabilis lang. At ito yung chances na magbibigay sa'yo ng mas malaking progress sa buhay mo. May isip mo na parang yung blessing ang bagal or maliit lang yung nakuha mo. Pero hindi mo kailangan maliitin yung ibinigay sa'yo na pagkakataon. Itong 2 of Wands na ito ang magbibigay sa'yo ng bagong simula, ng success at tagumpay. Makikita mo ito sa ibang lugar or ibang bansa.